punit-punit. Ganito winasak ni Rafael ang 3 taong pagtitiis ni Althea nang iabot nito ang check para sa operasyon ng ina niya. Papunta sa luho ng kabit nitong si Bianca. Wala kang kwenta, bayad lang kita. Walang awang dura ng lalaki. Imbes na lumuha, buong tapang na hinubad ni Althea ang sing-sing. Tapos na ang kontrata natin. Isang sumpa ng pagbangon. Mabubuo pa ba ang pusong dinurog ng sariling pamilya? Lumabas ka sa harapan ng mga bisita, Althea. Sabihin mo sa lahat na ikaw ang kumuha ng pera. Isang hamak na asawa ka lang naman sa papel. Wala kang pangalan na sisirain, hindi katulad ni Bianca na may malinis na reputasyon. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael Villamor ay tila mga talim na dahan-dahang humiwa sa balat ni Althea. Hindi makapaniwala ang babae habang nakatingin sa kanyang asawa. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na hinarap siya ni Rafael sa loob ng kusina. Ngunit hindi upang pasalamatan sa paghahanda ng marangyang handaan para sa kaarawan ng kanyang ina, kundi upang ihulog siya sa bangin ng kahihiyan. Nanginginig ang mga kamay ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay meron pang bakas ng pulang paltos dahil sa talsik ng mainit na mantika habang niluluto ang paboritong kaldereta ni Rafael. 6 na oras siyang nakatayo sa harap ng mainit na kalan, tinitiis ang hapdi ng likod at ang pagod ng binti, para lamang masiguro na magiging perpekto ang gabi para sa pamilya Villamor. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagpapakasakit na yon ay nauwi sa wala. Rafael, hindi ko magagawa yon. Alam mo sa sarili mo na kailanman ay hindi ako nag-interes sa pera ninyo. Pabulong na sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng hanging tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na hapdi na matagal na niyang kinikimkim. Narinig ang marahas na pagbukas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng mamahaling takong na bumabangga sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pumasok si Doña Carmen, ang ina ni Rafael. Suot ang kanyang kulay gintong gown na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng puot at pangungutya. Huwag ka nang magmalinis, Althea. Utang na loob mo sa amin ang buhay ng mga magulang mo. Kung hindi dahil sa pamilya Villamor, nabubulok na sa kalsada ang pamilya mong pulube, bulyaw ng matanda. Lumapit ito kay Althea at dinuro ang noo ng babae. Ngayon, bayaran mo ang utang na loob mo. Si Bianca ay ang mukha ng aming negosyo. Hindi siya maaring masangkot sa eskandalo ng nakaw na pera. Ikaw ang asawa, ikaw ang magsakripisyo. Yan lang naman ang silbi mo sa bahay na ito, ang maging isang anino. Tumalikod si Rafael. Hindi man lang tiningnan ang luhang dahan-dahang pumatak sa pisingin ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nananatiling malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama Althea. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya. Pagkatapos nito, babalik din sa normal ang lahat. Bibigyan kita ng bagong alahas o kahit anong gusto mo. Normal. Ang salitang iyon ay tila isang malupit na biro para kay Althea. Wala nang normal sa buhay niya, simula nang pumasok siya sa impyernong ito. Ang bawat gabi na mag-isa siyang kumakain ng malamig na kanin, ang bawat hapon na nakikita niyang masayang, kasama ni Rafael si Bianca sa mga pahayagan, at ang bawat sandali na ipinamumuka sa kanya na siya ay isang gamit lamang na binili ng pera. Dama ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga paa habang hinihila siya ni Rafael palabas ng kusina patungo sa malawak na bulwagan. Ang ingay ng mga tawanan ng mga bisita at ang tugtog ng biolin ay tila unti-unting lumalayo, pinalitan ng mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasuotan, isang simpleng bestida na kupas na ang kulay, malayo sa mga nagniningning na suot ng mga taong nga sa labas. Nang makarating sila sa gitna ng bulwagan, tumahimik ang lahat. Ang mga ilaw ng camera ay nagsimulang mag-flash, nakatutok sa kanila. Sa gilid, nakita ni Althea si Bianca Dizon,
nakasuot ng kulay pulang damit, may hawak na baso ng wine, at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata ni Bianca ay tila nagsasabing, "Panalo na ako." Hinawakan ni Rafael ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, matatag at walang panginginig. Mga kaibigan, nais naming humingi ng paumanhin sa kaguluhan kanina tungkol sa nawawalang pondo ng foundation. Ngayon, nais magsalita ng aking asawa upang linawin ang lahat. Itinulak ni Rafael ang mikropono sa harap ni Althea. Ang malamig na bakal nito ay tila nagyayelo sa kanyang mga kamay. Tumingin si Althea sa paligid. Nakita niya ang mga matang puno ng paghatol, ang mga bulungan ng mga taong hindi man lang alam ang kanyang pangalan, at ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi niya. Hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang hukom na naghihintay ng kanyang pagbitay. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Althea. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagkatao? Ito na ba ang kabayaran ng 3 taong pananahimik? Habang nakatingin sa libu-libong kristal ng chandelier na nakasabit sa kisame, parang nakikita ni Althea ang sarili niyang larawan. Maganda, makinang. Ngunit handang mabasag sa oras na bumagsak sa lupa. Nanigas ang kanyang dila. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naubos. Tumingin siya kay Rafael, umaasang makakita ng kahit tatiting na awa sa mga mata nito. Ngunit tanging ang pamilyar na kalamigan at pagkainip ang kanyang nakita. Sapat na ba ang utang na loob para ibigay, pati ang huling hibla ng kanyang dangal? O sadyang wala na talagang puwang ang pag-ibig sa isang pusong matagal nang binalot ng yelo at ambisyon? Tumitig si Althea sa mikropono, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang init na hindi galing sa kalan, kundi mula sa isang pusong pagod na sa pagiging biktima. Ang bawat mata sa loob ng malawak na bulwagan ay nakatuon kay Althea. Naghihintay ng isang pag-amin na wawasak sa kanyang huling hibla ng dangal. Hawak niya ang mikroponyo at dama niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na lalong pinatitindi ng malamig na titig ni Rafael sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim. Pinalasap sa kanyang baga ang amoy ng mamahaling pabango at alak na tila lason sa kanyang pandama. Nais kong magpasalamat sa Pamilya Villamor, panimula ni Althea. Ang kanyang boses, bagaman mahina sa simula, ay unti-unting naging matatag. Salamat dahil sa loob ng 3 taon, ipinakita ninyo sa akin ang tunay na halaga ko sa pamamahay na ito. Ipinakita ninyo na kahit gaano katapat ang pagsisilbi ng isang tao, mananatili siyang basura sa paningin ng mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang pangalan. Naramdaman ni Althea ang biglang paghigpit ng hawak ni Rafael sa kanyang braso. Isang babala na tumigil na siya, ngunit hindi siya nagpaawat. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, pagkatapos ay kay Bianca na unti-unti nang nawawala ang ngiti sa mga labi. Hindi ko kinuha ang pera, at hindi ko kailanman dudumihan ang aking kamay para sa mga bagay na hindi ko pinaghirapan. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay malinaw at may paninindigan. Rafael, ibinibigay ko na sa iyo ang hinahangad mong kalinisan para sa iyong paboritong si Bianca. Ngunit, huwag mong asahan na ang kasinungalingang ito ang magiging huling alaala ko sa iyo. Binitiwan ni Althea ang mikropono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang mapatahimik ang lahat ng bisita. Hindi na niya hinintay ang anumang reaksyon mula sa kanyang asawa o sa kanyang biyenan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa isang kontrata ng pagkaalipin na matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Umakyat si Althea sa kanilang silid. Ang silid na sa loob ng 3 taon ay naging piping saksi sa kanyang mga luhang walang nakakita. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang bag, ang bag na dala niya nung unang beses siyang tumapak sa mansyong ito.
Hindi siya kumuha ng kahit anong damit na binili ni Rafael. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling sapatos o bag na kailanman ay hindi niya naramdamang sa kanya. 3 pares lamang ng lumang damit at ang kanyang mga dokumento sa pag-aaral ang kanyang isinilid. Pagkatapos, naupo siya sa harap ng mesa ni Rafael. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at ang kanyang ballpen. Walang galit, walang sumbat. Tanging ang mga salitang matagal nang dapat isinulat. Donasyon para sa iyong kalayaan. Pinirmahan niya ang dokumentong iyon, ang kasunduan ng kanilang paghihiwalay. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang huli. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang gintong singsing na may maliit na brilyante ay tila naging napakabigat sa kanyang palad. Nakita niya ang maputlang marka sa kanyang balat, ang bakas ng 3 taong pagkakabilanggo sa ilalim ng pamagat na asawa ni Villamor. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng pirmadong papel, sa tabi ng isang maliit na note na nagsasabing, 3 taon akong naging asawa mo sa papel. Ngayon, magiging ako na ulit ang sarili ko. Habang gumababa siya sa hagdan, narinig niya ang boses ni Rafael na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa bulwagan, puno ng galit at kalituhan. Ngunit hindi lumingon si Althea. Lumabas siya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong ang malamig na hangin ng gabi at ang dahan-dahang pagpatak ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa dumi ng panlalait na tinanggap niya kanina. Naglakad siya patungo sa gate. Ang kanyang mga sapatos ay bumabaon sa basang lupa. Ngunit sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang kalooban. Biglang lumiwanag ang paligid nang magbukas ang mga headlight ng isang sasakyang papasok sa gate. Ito ang sasakyan ni Rafael. Huminto ang sasakyan sa harap niya. Bumukas ang bintana at lumabas ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ngunit ang tanging nakikita na lamang niya ngayon ay isang estrangero. Althea, pumasok ka sa loob. Huwag kang gumawa ng eksena. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa tunog ng ulan. Hindi nagsalita si Althea. Tinitigan lamang niya si Rafael ng ilang segundo. Isang titig na hindi na naghahanap ng pag-ibig, kundi isang titig na nagpapaalam sa isang masakit na bahagi ng kanyang gunita. Itinaas niya ang kanyang payak na bag, iwinasiwas ito ng kaunti, at patuloy na naglakad palabas ng bakuran. Iniwan ang sasakyan ni Rafael na nakatigil sa gitna ng daan. Sa gitna ng kadiliman at ulan, habang ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palayo sa marangyang bilangguan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Saan siya pupunta sa gitna ng mundong wala siyang matakbuhan? At sa pagkawala ng kanyang papel bilang asawa, mayroon pa bang matitira sa kanyang pagkatao? Walang hinto ang pagbuhos ng ulan sa kalsada ng Quezon City. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng bawat hakbang na ginagawa ni Althea. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa basang bestida na dumidikit sa kanyang balat, kundi dahil sa kawalan ng katiyakan kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang kahoy sa loob ng isang madilim na waiting shed. Yakap-yakap ang kanyang lumang bag na tila ito na lamang ang tanging proteksyon niya sa mundo. Dinukot ni Althea ang kanyang pitaka. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng post, binilang niya ang kanyang natitirang barya. 75 piso. Ito na lamang ang natira sa kanyang pinag-ipunan mula sa maliliit na perang itinago niya sa loob ng 3 taon. Hindi ito sapat para sa isang Bisenteng matutuluyan, at lalong hindi sapat para simulan ang isang bagong buhay. Ang pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng basang bulsa ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nang makita ang pangalan ng kanyang ina sa screen, sandaling nag-alinlangan si Althea. Inaasahan niya ang isang boses na magtatanong kung nasaan siya, kung kumain na ba siya, o kung ayos lang ba siya sa gitna ng bagyo. Ngunit ang sagutin niya ang tawag, isang matinis at galit na boses ang bumungad sa kanya. Althea! Ano itong naririnig ko mula kay Doña Carmen?
Bakit ka umalis ng bahay? Hibang ka na ba? Sigaw ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Paano na ang utang ng tatay mo? Paano na ang panggamot ng kapatid mo kung ititigil ng mga Villamor ang suporta sa atin? Bumalik ka doon ngayon din at humingi ng tawad sa kanila. Naramdaman ni Althea ang isang mainit na likido na humahalo sa malamig na tubig ng ulan sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang dagdag na pasanin sa kanyang balikat na kanina pag gustong bumigay. Inay, pinilit nila akong umamin sa kasalan ng hindi ko ginawa. Pinahiya nila ako sa harap ng maraming tao. Wala na ba kayong pakialam sa danggal ko? Dangal? Nakakain ba ang dangal, Althea? Buliyaw muli ng kanyang ina. Utang na loob natin sa kanila ang lahat. Huwag kang maging makasarili. Sa sandaling yon, parang may isang mahigpit na tali na biglang napatid sa loob ng puso ni Althea. Ang pagmamahal na hinaluan ng obligasyon ay tuluyan ng gumuho. Anak niyo ba talaga ako? O pambayad utang lang sa mga Villamor? Mula ngayon, wala na kayong kailangang asahan sa akin. Pagod na akong maging sakripisyo. Pinatay ni Althea ang tawag. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang likod ng cellphone at hinugot ang SIM card. Hindi siya nag-atubili nang itapon niya ito sa dumadaloy na tubig sa kanal. Ang maliit na piraso ng plastik ay mabilis na tinangay ng agos, kasabay ng kanyang desisyon na putulin ang huling ugnayan sa nakalipas na nagpahirap sa kanya. Kinuha ni Althea ang maliit na papel na lumasak na dahil sa basa, ang sulat na ibinigay ni Manang Rosa. Gamit ang huling pera, sumakay siya ng jeep patungo sa isang lugar sa Maynila na hindi niya kailanman naisip na mapupuntahan, ang Barrio San Rocco. Pagbaba niya sa kanto, sumalubong sa kanya ang amoy ng basang basura, kanal, at ang dikit-dikit na mga bahay na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Malayo ito sa kintab ng marmol sa mansyon ni Rafael. Ngunit sa bawat anino ng mga taong naglalakad sa dilim, pakiramdam ni Althea ay mas ligtas siya rito. Nahanap niya ang maliit na silid na tinutukoy ni Manang Rosa. Isang kwartong sapat lang para sa isang tao, may butas ang bubong sa isang sulok at amoy alikabok. Inilapag ni Althea ang kanyang bag sa sahig at naupo sa isang manipis na banig. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ang bawat patak ng ulan sa bubungang lata ay lumilikha ng isang malakas at paulit-ulit na ingay na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay nag-iisa na sa mundo. Isang mahinang katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Marahan niyang binuksan ang pinto at nakita ang isang matandang babae, si Aling Nena, ang may-ari ng paupahan. May hawak itong isang mangkok na may umuusok pang sabaw. Narinig ko may bagong lipat. Pasensya ka na at ito lang ang maihahain ko. Saad ng matanda na may kasamang tapat na ngiti. Kain ka muna, Neng. Mukhang kailangan mo ng pampainit sa katawan. Tinanggap ni Althea ang mangkok. Ang init ng sabaw na dumalay sa kanyang mga kamay ay tila umabot hanggang sa kanyang nanlalamig na puso. Sa loob ng 3 taon sa Marangyang Mansyon, walang sinuman ang nag-alok sa kanya ng pagkain ng may ganitong klaseng malasakit. Dito sa gitna ng kahirapan, natagpuan niya ang unang bakas ng tunay na kabutihan. Nang sumunod na umaga, habang sinusubukan ni Althea na ayusin ang kanyang mga gamit, napansin niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa bukana ng makitid na eskinita. Ang sasakyang iyon ay tila pamilyar, may madidilim na bintana na tila nagtatago ng mga matang nagmamasid. Sino ang naghahanap sa kanya sa gitna ng ganitong lugar? At hanggang kailan siya makakapagtago mula sa mga taong nais siyang muling ikulong sa ilalim ng kanilang mga paa? Hindi pa man lubusang natutuyo ang basang sahig ng maliit na silid ni Althea, ay nabulabog na ang kanyang katahimikan. Ang bawat malakas na hampas ng kamay sa marupok na kahoy ng kanyang pinto ay tila isang babala ng panganib na hindi niya matatakasan. Pagbukas niya ng pinto, 3 lalaking may madidilim na muka at naglalakihang katawan ang bumungad sa kanya. Nasaan ang nanay mo? Sabihin mo sa kanya
Hindi kami tumatanggap ng dahilan. Ang utang ay utang. Sigaw ng isa sa mga lalaki, habang ang kanyang kamay ay marahas na nakatukod sa hamba ng pinto. Naramdaman ni Alfia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang takot na akala niya ay naiwan na niya sa mansyon ng mga Villamor ay muling bumangon. Wala rito ang nanay ko, at wala akong kinalaman sa mga utang niya. Sagot ni Alfia, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Anak ka niya, kaya kargo mo rin ang utang niya. Kung ayaw mong masira ang maganda mong mukha, magbayad ka! Akmang hahawakan ng lalaki ang balikat ni Alfia, nang isang matigas at kalmadong boses ang pumutol sa tensyon. Ang pananakot at pagpasok sa pribadong pag-aari ng walang pahintulot ay labag sa batas. Maaari ko kayong ipakulong bago pa man ninyo mahawakan ang dulo ng kanyang buhok. Lumingon ang lahat sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko ang nakatayo roon. May dala siyang ilang folder at isang aura ng otoridad na hindi nakukuha sa laki ng katawan, kundi sa talas ng kanyang mga mata. Ito si Elias Navarro. Sa gitna ng pagkalito ng mga lalaki, lumapit si Elias at humarang sa pagitan nila at ni Alfia. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Matapos ang ilang minuto ng palitan ng matatalas na salita tungkol sa legalidad at pulisya, napilitang umurong ang mga lalaki, habang nagbibitaw ng mga huling banta na unti-unti ring nawala sa dulo ng kalsada. Naiwan ang katahimikan sa pasilyo, maliban sa tunog ng mabilis na paghinga ni Alfia. Dahan-dahang lumingon si Elias sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang halong paghuhusga. Tanging isang malalim na pag-unawa ang mababasa roon. Ayos ka lang ba, miss? Pasensya ka na kung medyo naging marahas ang pagpapakilala ko. Saad ni Elias. Ang kanyang boses ay malumanay. Malayo sa boses ni Rafael na laging puno ng utos at pait. Salamat po, attorney? Tanong ni Althea, habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Elias na lang. Hindi ako basta abogado. Tumutulong din ako sa isang organisasyon para sa mga kababaihang nangangailangan ng proteksyon. Sagot niya, habang iniabot ang isang panyo kay Althea. Sinabi sa akin ni Manang Rosa na baka kailanganin mo ng tulong. Hindi ko akaling ganito kabilis. Isinama ni Elias si Althea sa tanggapan ng kanyang organisasyon. Isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina na puno ng mga librong legal at mga poster tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Habang naghahanda si Elias ng tsaa, hindi sinasadyang napansin niya ang isang piraso ng papel na nakasingit sa bitbit na folder ni Althea. Ito ay isang guhit ng mga graph at mga kalkulasyon tungkol sa microfinancing. Isang sistema kung paano makakapagsimula ng maliit na negosyo ang mga tindera sa palengke gamit ang napakaliit na puhunan. Ang bawat numero ay maayos at ang bawat plano ay detalyado. Ikaw ba ang gumawa nito? Tanong ni Elias. Bakas ang paghanga sa kanyang boses. Tumango si Althea, tila nahihiya. Libangan ko lang po yan noong wala akong magawa sa bahay. Tinitigan ni Elias ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Althea. Hindi ito basta libangan. Ang talas ng iyong pag-iisip sa ekonomiya ay isang biyayang hindi dapat itinatago sa loob ng kusina. Althea, may itinatayo kaming proyekto para sa mga kababaihan dito sa baryo. Kailangan namin ng isang taong marunong humawak ng numero at may puso para sa mga nangangailangan. Gusto mo bang sumama sa amin? Sa sandaling iyon, parang may isang pinto na bumukas sa harap ni Althea. Isang pintong hindi nagdadala sa kanya pabalik sa pagiging asawa, kundi patungo sa pagiging isang tao na may sariling halaga. Ang dahan-dahang pagtango niya ay tila isang panata sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, sa loob ng opisina, binuksan ni Althea ang isang lumang telebisyon upang makibalita. Ang unang bumungad sa screen ay ang muka ni Rafael Villamor, nakasuot ng kanyang uniforme, habang katabi si Bianca sa isang marangyang pagtitipon.
Ipinapahayag ni Rafael ang kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib, ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Alfia ay ang mga mata ni Rafael. Hindi ito nakatingin kay Bianca, kundi tila malayo ang nilalakbay, tila may hinahanap na isang aninong, alam niyang hinding-hindi na babalik. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Alfia. Ang kanyang puso ay hindi na kumirot sa selos, kundi sa isang matinding determinasyon. Habang ang anino ni Elias ay nakatayo sa labas ng pinto, tila binabantayan ang kanyang bawat paghinga, alam ni Alfia na ang kanyang bagong simula ay nagsisimula na. Ang bango ng bagong luto na kape at ang amoy ng sinangag na dati ay sumasalubong kay Rafael tuwing umaga ay napalitan ng isang kakaibang amoy ng nasunog na tinapay. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang hapagkainan, nakatingin sa puting plato na tila kulang ang sigla. Ang tasang nasa harap niya ay puno ng kaping labis ang pait. Malayo sa timplang nakasanayan niya sa loob ng 3 taon. Manang Rosa, bakit ganito ang lasa ng kape? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkayamot habang ibinababa ang tasa sa lamesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa marmol ay tila mas malakas sa pandinig dahil sa katahimikan ng buong bahay. Pasensya na po, Sir Rafael. Hindi ko na po kasi matandaan kung gaano karaming asukal ang inilalagay ni Ma'am Alfia para sa inyo. Siya po ang laging gumagawa niyan tuwing madaling araw, bago pa man kayo magising. Sagot ng matandang katulong, habang marahang pinupunasan ang gilid ng lababo. May bahid ng pait sa boses ni Manang Rosa, na tila sinasadyang ipaalala ang kawalan ng babaeng dati ay naroon. Hindi na sumagot si Rafael. Isang malalim na buntong himinga ang kanyang pinakawalan. Sa bawat sulok ng mansyon, tila may mga anino ng presensya ni Alfia na unti-unting nabubura, ngunit nag-iiwan ng matinding kakulangan. Ang mga bulaklak sa florera ay nagsisimula ng malanta, at ang mga gamit na dati ay laging maayos, ay tila unti-unti nang tinatabunan ng alikabok. Ang katahimikan ay nabasag nang pumasok si Bianca sa silid kainan. Suot niya ang isang mamahaling silk robe at ang kanyang muka ay puno ng pagkainip. Rafael, darling, kailangan nating pumunta sa jeweler mamaya. I want a new diamond set para sa charity gala next week. At nga pala, kailan ba papalitan ang kurtina sa dating kwarto ng babaeng yon? It smells like cheap detergent. Sobrang nakakairita. Tumingin si Rafael kay Bianca. Sa unang pagkakataon, ang kagandahan ng babaeng matagal niyang pinangarap ay tila hindi sapat upang pawiin ang bigat sa kanyang ulo. Bianca, kakaalis lang ni Alfia. Maraming kailangang ayusin sa opisina at sa pamilya. Hindi ba pwedeng maghintay muna ang alahas? Wait! Are you serious, Rafael? You're choosing to stress over that woman instead of making me happy? Ang tinig ni Bianca ay tumaas ng ilang oktaba. Puno ng pag-iinarte na dati ay tila musika sa pandinig ni Rafael. Ngunit ngayon ay tila isang matalim na ingay na nagpapasakit sa kanyang sentido. Tumayo si Rafael nang hindi tinatapos ang kanyang pagkain. Naglakad siya patungo sa kanyang silid-aklatan at isinara ang pinto ng may sapat na lakas upang magpaalam na ayaw niyang maistorbo. Sa ibabaw ng kanyang mesa, naroon pa rin ang singsing at ang sulat ni Alfia. Kinuha niya ang papel, binalak na punit-punitin ito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nanigas. Ang bawat letra sa sulat ni Alfia ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. 3 taon akong naging asawa mo sa papel. Naalala niya kung paano laging nakahanda ang kanyang mga gamit, kung paano laging malinis ang kanyang uniforme, at kung paano nananatiling tahimik si Alfia sa kabila ng kanyang mga masasakit na salita. Ang lahat ng iyon ay itinuring niyang obligasyon, isang bayad sa utang. Nang hindi namamalayan na, ang bawat serbisyo ay may kalakip na bahagi ng buhay ng babaeng binalewala niya. Habang nasa loob ng silid-aklatan, narinig ni Rafael ang mahinang boses ni Bianca mula sa pasilyo. Tila may kausap ito sa telepono. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang nilapitan ang pinto. Oo, nasunod na ang plano.
Nakuha ko na ang pondo mula sa foundation. Wala nang magagawa ang matandang Carmen dahil selyado na ang mga dokumento. Pabulong na saad ni Bianca, ngunit sapat na upang marinig ni Rafael. Huwag kang mag-alala, si Alfia ang sisisihin sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay hintayin ang signal ko para ilipat ang pera sa account natin. Naramdaman ni Rafael ang isang malamig na agos na dumaan sa kanyang likuran. Ang babaeng akala niya ay kailangang protektahan ay tila may itinatagong pangil na hindi niya inaasahan. Ang tiwala na dati ay buong buo, ay tila nagsimulang magkaroon ng malalim na lamat. Bumalik siya sa kanyang mesa at mabilis na tinawagan ang kanyang private investigator. Hanapin ninyo si Alfia, na yun din. Alamin ninyo kung nasaan siya, sino ang kasama niya, at kung may ginagawa siyang kakaiba. At isa pa, i-audit ninyo ang lahat ng accounts ng foundation sa ilalim ng pangalan ni Bianca. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang parusa. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila naging isang malaking kulungan ng mga lihim at kasinungalingan. Lumipas ang ilang oras at ang pagtunog ng kanyang cellphone ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Sir Rafael, may ulat na po kami. Saad ng boses sa kabilang linya. Hindi po namin mahanap ang anumang record ng paggamit ng credit card o bank account ni Ma'am Althea. Tila ba binitawan niya ang lahat ng koneksyon sa inyong yaman? Pero may nakakita sa kanya sa isang lugar sa Maynila, kasama ang isang lalaking naggangalang Elias Navarro. Ang hawak ni Rafael na ballpen ay biglang nabali sa kanyang pagkakasakal. Isang matinding emosyon na hindi niya maipaliwanag. Isang halong galing at kakaibang selos, ang sumiklab sa kanyang dibdib. Sino si Elias Navarro? Isang abogado at community leader, sir. At ayon sa aming impormasyon, tila balak nilang ilunsad ang isang proyekto na direktang makakaapekto sa mga negosyo ng inyong pamilya. Napatitig si Rafael sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay unti-unti nang lumalamon sa liwanag. Ang babaeng akala niya ay biktima lamang ay tila naghahanda na para sa isang laban na hindi niya inaasahan. At sa gitna ng kanyang pagkalito, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tunay na kaaway sa loob ng palasyong puno ng alikabok? Ang init na nagmumula sa bubungang yero ay tila hindi inaalintana ni Alfia habang nakatayo siya sa harap ng isang lumang pisara. Hawak niya ang isang piraso ng chalk at sa bawat guhit niya ng mga numero at graph, ramdam niya ang titig ng 10 kababaihan mula sa Barrio San Roque. Ang mga ito ay mga tindera ng isda, labandera, at mga nanay na nais matutong magpalago ng kakarampot na kita. Dito, sa ilalim ng tagpi-tagping silungan, natagpuan ni Althea ang isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng marangyang buhay sa Quezon City. Ang mahalaga po ay hindi kung gaano kalaki ang ating kinikita, kundi kung paano natin ito pinatatakbo para sa kinabukasan ng ating mga anak. Paliwanag ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng kumpiyansa na matagal nang nabaon sa ilalim ng panlalait ng pamilya Villamor. Mula sa pintuan ng maliit na center, nakasandal si Elias Navarro habang pinapanood ang babaeng unti-unting bumabangon mula sa abo. May bitbit siyang isang baso ng mainit na salabat. Napansin niya ang bahagyang pag-ubo ni Althea kanina pang umaga, at hindi niya ito hinayaang lumipas nang hindi gumagawa ng paraan. Nang matapos ang klase, at isa-isang nagpaalam ang mga kababaihan na may kasamang pasasalamat, lumapit si Elias. You were amazing, Althea. Tila ba ipinanganak ka para maging guro at pinuno? Nahihiyang ngumiti si Althea habang tinatanggap ang baso ng salabat. Ang init nito ay dumaloy sa kanyang mga palad. Tila ba nagbibigay ng lakas na hindi lamang pisikal? Salamat, Elias. Ngayon ko lang naramdaman na may silbi ang lahat ng pinag-aralan ko. Sa bahay ni na Rafael, ang tanging gamit ng utak ko ay ang tandaan ang schedule ng mga gamot ni Doña Carmen at ang listahan ng grocery. Hindi ka nararapat sa kusina lang, Althea. You are a brilliant economist.
At nayon, nakikita na yon ng mga tao rito. Seryosong sagot ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim kay Althea. Tila binabasa ang bawat sakit na pilit nitong itinatago. Nang dapit hapon na, inanyayahan ni Elias si Althea sa rooftop ng kanilang maliit na opisina. Doon, habang unti-unting lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit ng Maynila, nagsalo sila sa simpleng pagkaing kalye, isaw, fishball at palamig. Isang malaking kaibahan sa mga steak at wine na dating inihahain ni Althea sa mesa ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang maghintay kung kailan siya pahihintulutang kumain. Minsan, naisip ko, bakit ko hinayaang tumagal ng 3 taon ang ganong klaseng buhay? Mahinang tanong ni Althea habang nakatanaw sa malayo. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan mula sa ibaba ay tila isang malungkot na oyayi. Akala ko, ang pagtitiis ay bahagi ng pag-ibig. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, balang araw ay makikita rin nila ang halaga ko. Ramdam ni Elias ang panginginig sa boses ni Althea. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Althea, isang magaan na haplos na nagpaparamdam ng suporta nang hindi nanghihimaso. Ang bawat haplos niya ay tila gamot sa mga sugat na hindi nakikita. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagpapaliit sa iyo, Althea. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalago, bulong ni Elias. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka ng tapat. Ang pagkakamali ay nasa kanila dahil hindi nila alam kung paano pahalagahan ang isang brilyanteng tulad mo. Napalingon si Althea kay Elias at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Hindi ito ang pintig ng takot o kaba na nararamdaman niya tuwing dumarating si Rafael. Ito ay isang pintig ng pag-asa. Isang init na tila nagsasabing ligtas na siya. Ang kanilang katahimikan ay nabasag ng tumunog ang cellphone ni Elias. Matapos ang isang maikling usapan, humarap siya kay Althea na may malawak na ngiti. Althea, we got it! Ang grant na inaplayan natin para sa livelihood project ng mga kababaihan, inaprubahan na ng International Foundation. At ang sabi nila, ang economic proposal mo ang pinakamalinaw at pinakamaasahan na nakita nila. Hindi mapigilan ni Althea ang kanyang sarili. Napayakap siya ng mahigpit kay Elias sa sobrang tuwa. Ang bawat lungkot at paghihirap na dinala niya mula sa mansyon ay tila biglang gumaan. Sa loob ng bisig ni Elias, naramdaman ni Althea ang isang uri ng tagumpay na hindi mabibili ng pera. Salamat, Elias! Salamat dahil naniwala ka sa akin! Bulalas ni Althea habang bahagyang lumalayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tumawa si Elias, isang tunog na puno ng kagalakan. Walang anuman, Althea. Ito pa lang ang simula. Marami pa tayong gagawin. Habang masayang nadiriwang ang buong Barrio San Roque ng gabing iyon, dahil sa magandang balita, hindi alam ni Althea na may isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Si Rafael, habang nakakuyom ang mga palad, ay pinapanood ang kanyang asawa na tumatawa sa piling ng ibang lalaki. Isang tawang kailanman ay hindi niya narinig sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Isang matinding selos at panghihinayang ang bumalot sa dibdib ni Rafael. Ngunit kasabay nito ay ang pagtataka. Sino nga ba ang babaeng ito na tila ngayon lang niya talaga nakikilala? Ang makinang na puting sasakyan ay pilit na sumiksik sa makitid at maputik na eskinita ng Barrio San Roque. Isang imahe ng karangyaan na tila hindi nararapat sa gitna ng mga barong-barong. Huminto ito sa tapat ng Livelihood Center at dahan-dahang bumukas ang pinto upang iluwa si Doña Carmen Villamor. Nakasuot ang matanda ng kanyang mamahaling terno. Hawak ang isang designer na panyo na agad niyang ipinantakip sa kanyang ilong habang diring-diri na tumitingin sa paligid. Ang kanyang mga takong ay lumubog sa malambot na putik na nag-iwan ng madidilim na mansa sa kanyang mamahaling sapatos. Althea! Nasaan ang babaeng yon? Sigaw ni Doña Carmen.
Ang kanyang boses ay nanginghibabaw sa ingay ng mga batang naglalaro at sa huni ng mga manok sa paligid. Lumabas si Althea mula sa center, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon na may kaunting bahid ng pintura. Hindi siya nagulat nang makita ang dating biyenan. Sa halip na yumuko at manginig sa takot tulad ng dati, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit matatag. "Ano ang ginagawa ninyo rito, Doña Carmen?" tanong ni Althea. Walang pot sa kanyang boses, tanging isang malamig na distansya na tila mas masakit pa sa galit. "Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Alam mo kung bakit ako narito?" Bulyaw ng matanda habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. Dinukot niya ang isang makapal na sobre at marahas itong inihagi sa paanan ni Althea. Ang sobre ay tumama sa putikan, bahagyang nabuksan at nagpakita ng makakapal na bundle ng pera. "Yan ang kailangan mo, di ba? Pera? Kunin mo yan at pirmahan mo ang dokumentong ito. Aminin mo na ikaw ang nagnakaw sa foundation para malinis ang pangalan ni Bianca at hindi masira ang promosyon ni Rafael sa militar." Tumingin si Althea sa sobrang nakabaon sa putik. Naalala niya ang bawat gabi na nagmakaawa siya para sa kaunting respeto sa loob ng mansyon at kung paano siya itinuring na basahan ng babaeng nasa harap niya ngayon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa at itinapak ito sa ibabaw ng sobre. Dinidiin ang pera sa maruming putik. "Ang dangal ko ay hindi na ninyo mabibili, Doña Carmen. At ang pagkakamali ni Bianca ay hindi ko na kailanman papasanin," sagot ni Althea. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na hatol. "Umalis na kayo. Wala na kayong kapangyarihan sa akin." Dahil sa sobrang galit, namula ang mukha ni Doña Carmen. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa panggagalaiti. "Wala kang utang na loob. Matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong, ganito ang igaganti mo? Isang hamak na pulubi ka lang na pinulot namin sa kalsada." Mabilis na itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay upang sampalin si Althea. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa pisingi ng babae, isang matibay na kamay ang humuli sa kanyang pulso. Si Elias Navarro ay nakatayo na sa tabi ni Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng banta. Ang pananakit sa kapwa ay may kaukulang parusa sa batas. Lalo na kung kayo ang pumasok sa lugar na hindi inyo, saad ni Elias. Ang kanyang boses ay mababa ngunit nakakapanginig. "Bitiwan ninyo si Althea o sisiguraduhin kong sa presinto kayo tutuloy ngayong hapon." "Sino ka ba? Isang hamak na abogado ng mga mahihirap?" Pangungutya ni Doña Carmen habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Hindi na kailangang sumagot ni Elias. Mula sa iba't ibang sulok ng eskinita, nagsimulang lumabas ang mga kababaihan ng Barrio San Roque. Si Aling Nena na hawak ang kanyang walis, ang mga labandera na may bitbit na timba, at ang mga nanay na tinutulungan ni Althea. Nagkaisa sila. Bumuo ng isang pader sa paligid ni Althea at Elias. "Umalis na kayo rito, matandang mapang-ape," sigaw ni Aling Nena. "Huwag ninyong gagalawin ang aming guro." Dahil sa takot sa dumaraming tao na puno ng galit, napilit ang umatras si Doña Carmen. Patakbo siyang bumalik sa kanyang sasakyan, nadulas pa ng kaunti sa putikan na lalong napadumi sa kanyang kasuotan. Mabilis na humarurot ang puting sasakyan palayo, nag-iiwan ng usok at talsik ng putik sa kalsada. Nang tumahimik ang paligid, naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang tuhod. Agad siyang inalalayan ni Elias, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Althea upang bigyan ito ng lakas. "Ayos ka lang? Hindi ka nila muling masasaktan, pangako ko sa'yo." Ngumiti si Althea, isang ngiting may halong pait at pasasalamat. "Salamat, Elias. Ngayon ko lang naramdaman na hindi pala ako nag-iisa." Sa di kalayuan, sa dulo ng kalsada, nakatigil ang isang itim na sasakyan. Sa loob nito, nakamasid si Rafael Villamor. Nakita niya ang lahat. Ang pagtapos ni Althea sa pera, ang pagtatanggol ni Elias, at ang pagyakap ng mga tao kay Althea. Isang matinding kirot sa dibdib ang naramdaman niya.
Hindi dahil sa galit sa kanyang ina, kundi dahil sa pagsisisi na tila unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Nakita ni Rafael kung paano tumingin si Althea kay Elias. Isang tingin na puno ng tiwala at kaligtasan. Isang tingin na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Althea noong sila ay magkasama pa. Isang malaking katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Kung maibabalik ko ba ang panahon, magagawa ko pa bang makuha ang tinging iyon mula sa kanya? Habang umaandar ang sasakyan ni Rafael palayo sa baryo, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng kanyang upuan. Isang lumang litrato ni Althea na nakangiti noong araw ng kanilang kasal, isang ngiting matagal na niyang pinatay, at tila hinding-hindi na niya muling mabubuhay pa. Ang malawak na bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Manila ay punong-puno ng mga tao, mga ekonomista, mga pinuno ng komunidad at mga mamamahayag. Ngunit sa gitna ng marangyang liwanag ng mga kristal na chandelier, ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa isang babaeng nakatayo sa itaas ng entablado. Si Althea Reyes ay hindi na ang aninong nakatago sa kusina ng mga Villamor. Suot ang isang simpleng barong na pambabae na lapat sa kanyang katawan, ang kanyang tindig ay tila isang kawayang sumuko sa bagyo. Ngunit muling tumayo ng mas matatag. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa kintab ng mga gusali o sa laki ng pondo ng mga korporasyon. Panimula ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Malinaw at may otoridad na nagpatahimik maging sa mga pinakaabalang panauhin. Nasusukat ito sa bawat nanay na nakakapagpadala ng anak sa paaralan dahil mayroon siyang sariling kabuhayan. Nasusukat ito sa bawat babaeng natututong tumayo sa sarili niyang mga paa matapos sabihang wala siyang halaga. Habang nagsasalita siya tungkol sa proyektong lihim na pagpapakasakit, ang mga mata ni Althea ay nagniningning sa bawat kislap ng mga ilaw ng kamera. Ikinuwento niya ang hirap ng mga kababaihan, ang kanilang mga pangarap na ibinaon sa limot para sa kapakanan ng pamilya, at ang sining ng muling pagbangon. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos sa puso ng mga nakikinig, na nagdulot ng isang mahaba at madamdaming palakpakan na tila hindi matatapos. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng madilim na silid-aklatan ng Mansyong Villamor, tanging ang liwanag ng telebisyon ang nagsisilbing ilaw. Nakaupo si Rafael sa harap ng screen, nakatulala sa muka ng babaeng dati ay tinatawag niyang asawa. Ang bawat ngiti ni Althea sa telebisyon ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang pagkatao. Hindi niya makilala ang babaeng ito. Ang babaeng rasyonal, matalino, at may higit na ningning kaysa kay Bianca. Dahil sa isang kakaibang udyok, tumayo si Rafael at naglakad patungo sa isang maliit na bodega sa ilalim ng hagdan. Doon, nakita niya ang isang lumang kahoy na baul na iniwan ni Althea. Marahan niyang binuksan ang tahib nito. Ang amoy ng tuyong rosas at lumang papel ay agad na humalimuyak sa hangin. Sa loob ng baul, nakakita si Rafael ng isang tumpok ng mga sulat. Binuksan niya ang isa. Ito ay isang liham mula sa isang universidad sa ibang bansa. Isang alok ng scholarship para sa master's degree sa ekonomiya. Ang petsa nito ay noong unang taon ng kanilang kasal. Nakadikit sa likod nito ang isang note na isinulat ni Althea para sa sarili niya. Hindi ko ito matatanggap. Kailangan ako ni Rafael ngayon dahil kailangan niyang magpokus sa kanyang promosyon. Sapat na ang maglingkod sa kanya. Nagpatuloy ang panginginig ng mga kamay ni Rafael habang binubuklat ang iba pang gamit. Nakakita siya ng mga passport ng bangko, hindi sa pangalan ni Althea, kundi sa pangalan niya. Bawat sentimo ng allowance na ibinigay niya kay Althea sa loob ng 3 taon ay hindi nito ginastos para sa sarili. Nakatabi ang lahat doon, kasama ang mga resibo ng maliliit na gamit na binili ni Althea para sa ikagaganda ng mansyon, gamit ang sarili nitong ipon bago pa sila ikasal. Ang pinakahuling natagpuan ni Rafael ay isang maliit na diary. Binuksan niya ang huling pahinang may sulat. Ngayon ang ating 3 anibersaryo.
Nagluto ako ng lahat ng paborito mo, pero hindi ka dumating. Sabi ni Bianca, may emergency kayo. Okay lang, Rafael. Basta ligtas ka. Kakayanin ko ang mag-isa. Tila gumuho ang kisame ng mansyon sa tindi ng katotohanang sumampal kay Rafael. Ang bawat sakripisyo na itinuring niyang wala lang ay unti-unting nagpakita ng tunay na bigat. Ang babaeng itinuring niyang pabigat ay ang siyang mismong nagpatatag sa pundasyo ng kanyang buhay nang hindi niya nalalaman. Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, napaupo si Rafael sa malamig na sahig ng bodega. Yakap-yakap ang maliit na diary ni Alfia. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumaod sa tindi ng kanyang paghikbi. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag lamang ng tunog ng kanyang pagsisisi. Isang tunog na puno ng pait at huli na. Habang nasa gitna ng ganitong tagpo, pumasok si Bianca sa silid. Bit-bit ang kanyang cellphone. Mabilis niyang binura ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagbabantang ibubunyag ang lahat ng kanyang ginawa. Nang makita niya si Rafael na nasa sahig, tila napatigil ang kanyang paghinga. Rafael, ano ang ginagawa mo sa maduming lugar na yan? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na paglalambing. Hindi sumagot si Rafael. Nanatili siyang nakatitig sa diary ni Alfia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hindi para kay Bianca, kundi para sa sarili niya. Sa gitna ng kinang ng kanyang karera at kapangyarihan, napagtanto ni Rafael na wala siyang ibang hawak kundi mga piraso ng basag na salamin. Samantala, sa labas ng hotel kung saan ginanap ang hoy-tao, sinalubong ni Elias si Alfia na may dalang isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Hindi ko akalaing mas magiging makinang ka pa sa mga ilaw sa loob, nakangiting saad ni Elias. Kinuha ni Alfia ang mga bulaklak. Ang bango nito ay nagpaalala sa kanya na ang mundo ay muli nang umiikot, at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng manibela. Alfia, tama na ang laro. Umuwi ka na sa mansyon. Pinapatawad na kita sa lahat ng ginawa mong eksena, basta bumalik ka lang. Ang boses ni Rafael Villamor ay nanghingibabaw sa loob ng maliit na opisina ng NGO. Puno ng pamilyar na otoridad at bahagyang pagkainip. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang unipormeng militar ay tila hindi nararapat sa paligid na puno ng mga dokumento tungkol sa karapatan ng mga mahihirap. Para sa kanya, ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang linggo ay isa lamang pagrerebelde ng isang asawang naghahanap ng atensyon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Alfia mula sa kanyang laptop. Sa halip na makakita ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang malalim at malamig na kapayapaan ang bumungad kay Rafael. Ang babaeng nasa harap niya ay tila hindi ang Alfia na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin sa bawat pagkakamali. Laro? Para sa iyo, Rafael, laro lang ang lahat ng ito? Mahinang tanong ni Alfia. Ang kanyang boses ay hindi nanginhinig, bagaman dama niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang 3 taon ng pagbabaliwala sa akin, ang pagpilit sa akin na umamin sa kasalan ng hindi ko ginawa, lahat yon ay bahagi lang ng laro mo? Althea, huwag mo nang palakihin ang gulo. Alam kong nahirapan ka at handa akong bumawi. Hakbang ni Rafael papalapit, akmang hahawakan ang kamay ni Alfia. Pinapatawad na kita sa pag-alis mo ng walang paalam. Isipin mo ang pamilya mo, ang utang na loob ninyo sa amin. Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa pride. Bago pa man dumampi ang kamay ni Rafael sa balat ni Althea, isang matikas na figura ang humarang sa pagitan nila. Si Elias Navarro ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang balikat ay tila isang pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan ni Althea. Walang galit sa mukha ni Elias. Tanging ang talas ng isang leong nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Narinig mo ang sinabi niya, Colonel Villamor. Hindi siya nakikipaglaro. Saad ni Elias. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat na hindi matatawaran. At sa tingin ko, hindi pagpapatawad ang kailangan ni Alfia mula sa iyo, kundi ang iwanan mo siyang mapayapa. Nag-apoy ang mga mata ni Rafael.
Ang kanyang panga ay tumigas habang tinititigan ang lalaking nasa harap niya. Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang karapatang makialam sa pag-itan ng mag-asawa? Althea, sabihin mo sa lalaking ito na tumabi. Dahan-dahang tumayo si Althea. Hindi siya nagtago sa likod ni Elias. Sa halip ay tumayo siya sa tabi nito. Magkatapat ang kanilang mga balikat. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rafael. Ang mga matang dati ay tanging pag-ibig ang laman. Ngunit ngayon ay tila tuyong balon na wala nang maibibigay. Wala nang mag-asawa, Rafael. Pinirmahan ko na ang mga papel. Iniwan ko na ang singsing, pahayag ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang apela. At tungkol sa utang na loob, binayaran ko na yon ng 3 taon ng aking buhay, ng aking pangarap, at ng aking dangal. Sapat na yon. Lalong naging desperado ang mukha ni Rafael. Sinubukan niyang abutin muli si Althea, ngunit sa bawat galaw niya ay mabilis na humaharang si Elias. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila kable ng kuryenteng anumang oras ay puputok. Althea, please. Kailangan kita. Ang bahay ay sobrang tahimik at magulo. Si Mama ay may sakit at si Bianca. Napatigil si Rafael. Ang kanyang boses ay bahaging napaos. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ka kahalaga. Patawarin mo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa malabi ni Althea. Kailangan mo ako dahil magulo ang bahay? Dahil walang nagluluto, walang nag-aayos ng gamit mo, at dahil wala nang sasalag sa mga pagkahamali ni Bianca? Rafael, hindi pag-ibig ang nararamdaman mo. Panghihinayang iyan sa isang gamit na nawala sa iyo. Mabilis na umatras si Althea ng bahagya nang biglang kumilo si Rafael para hawakan ang kanyang braso. Ang reaksyon ng kanyang katawan ay tila isang mabilis na pag-iwas sa isang panganib. Ang takot na dulot ng mga taon ng pagmamaliit ay muling bumisita sa kanyang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatalo. Huwag mo akong hahawakan, mariing saad ni Althea. Ang asawang kilala mo ay namatay na sa loob ng bahay mo. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na muling luluhod para sa iyo. Napatulala si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila hindi matanggap ang pagkatalo. Sa likod niya, narinig ang malakas na pagsasara ng pinto ng sasakyan sa labas. Ang kanyang mga tauhan ay naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kapangyarihan sa militar ay walang silbi laban sa isang pusong wala nang nararamdaman para sa kanya. Umalis ka na, Rafael. Huling sabi ni Althea bago siya tuluyang tumalikod. Hinarap ni Elias si Rafael. Ang kanyang tingin ay nananatiling matatag. Palabasin mo na siya ng maayos, Colonel, o mas gusto mong tawagan ko ang media at ipakita sa lahat kung paano mo ginigipit ang isang babaeng malaya na sayo? Wala nang nagawa si Rafael kundi ang humakbang palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Paglabas niya sa opisina, ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw. Malayo sa kadilim ang nararamdaman niya sa loob. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, ngunit sa halip na umalis agad, nanatili siyang nakatitig sa bintana ng opisina kung saan nakita niya ang anino ni Althea na tila payapang bumalik sa kanyang ginagawa. Sa loob, naramdaman ni Althea ang isang malalim na pagbuga ng hangin. Lumapit si Elias at kinuha ang kanyang mga nanginginig na kamay. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay hinawakan lamang ang kanyang mga palad nang may sapat na higpit upang iparamdam na naroon siya. Tapos ng bagyo, Althea. Ligtas ka na, bulong ni Elias. Tumitig si Althea sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang init na nagmumula kay Elias ay tila nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang kulungan. Maaari pala itong maging isang kanlungan. Ngunit habang umaalis ang sasakyan ni Rafael, isang masamang balita ang natanggap ni Althea sa kanyang email. Isang demanda tungkol sa ilegal na paglilipat ng pondo mula sa Villamor Foundation ang isinampa.
At ang pangalang nakalagay bilang pangunahing suspect ay si Althea Reyes. Isang huling bitag mula kay Bianca? O isang desperadong hakbang ni Rafael upang pilitin siyang bumalik? Huwag mo na akong lukohin, Bianca. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Ikaw ang naglipat ng pondo ng foundation sa account ng kapatid mo at ikaw rin ang gumamit ng lagda ni Althea para palabasin na siya ang nagnakaw. Ang tinig ni Rafael ay tila isang dagundong ng kulog na nagbayanig sa mga pader ng kanilang silid tulugan. Nakatayo siya sa tapat ni Bianca, hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga bank statement at audit report na lihim ng ipinagawa. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. At ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga kay Bianca ay napalitan ng matinding poot at pandidiri. Napatigil si Bianca sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat. Tila ba naubusan ng hangin ang bawat sulok nito? Dahan-dahang humarap si Bianca kay Rafael. Wala na ang mapagkunwaring luha. Wala na ang boses na tila isang biktima. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpakita ng tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. So, nalaman mo na rin sa wakas? Tumawa ng mahina si Bianca. Isang tunog na puno ng panunuya na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Masyado ka kasing naging kampante, Rafael. Akala mo ba ay mahal talaga kita? Ginamit lang kita para sa pangalan mo, para sa koneksyon mo sa militar. At ang tahanang si Althea. Siya ang pinakamagandang scapegoat na nakita ko. Napakadali niyang saktan dahil masyado siyang nagmamahal sa iyo. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Na tila ba may 1,000 karayong ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Ang babaeng pinrotektahan niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ay ang mismong ahas na unti-unting pumapatay sa kanyang dangal. Walang hiya ka, Bianca. Pabulo na saad ni Rafael, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na manakit. Sinisira mo ang lahat. Dinamay mo pa si Althea na wala namang ginagawang masama sa'yo. Wala siyang ginagawa? Ang paghinga pa lang niya sa tabi mo ay yangsang pagkakamali, bulyaw ni Bianca. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natuklap. Ngayong nalaman mo na, ano ang gagawin mo? Ipakukulong mo ako? Sige, subukan mo. Kasama kang babagsak, Rafael. Dahil sa batas, ikaw ang head ng foundation na yon. Ang bawat sentimong ninakaw ko ay nakapangalan din sa iyo. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Doña Carmen ay nakatayo roon. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel habang nakikinig sa bawat salitang binitawan ni Bianca. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging may hawak na mamahaling abaniko ay nanginginig na ngayon. Ang katotohanan tungkol sa kawalang sala ni Althea ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang ulo. Bianca, totoo ba ito? Nauutal na tanong ng matanda. Si Althea, wala siyang kinalaman? Tumingin si Bianca sa matanda nang may halong pandidire. Oo, Doña Carmen. Ang paborito ninyong manugang na itinuring ninyong basahan ay ang tanging taong hindi kayo ninanakawan. At ikaw, kasama ka sa naging tanga. Hindi kinaya ng puso ni Doña Carmen ang tindi ng rebelasyon at ang kahihiyang idinudulot nito sa pangalan ng pamilya Villamor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang kanang kamay ay pilit na humawak sa kanyang dibdib, at bago pa man siya makapagsalita, ay nawala na siya ng balanse. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na marmol na sahig ay lumika ng isang mabigat at nakakatakot na tunog na yumanig sa katahimikan ng mansyon. Mama! Sigaw ni Rafael habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina. Ngunit si Bianca, sa halip na tumuong, ay mabilis na kinuha ang kanyang designer bag at ang ilang mga alahas na nakapatong sa mesa. Diyan na kayo sa pamilya ninyong gumuguho. Hahanapin ko na ang buhay na nararapat para sa akin. Tumakbo si Bianca palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mabilis na hakbang sa pasilyo ay tila
isang anino ng pagkamatay ng lahat ng binuong pangarap ni Rafael. Habang nakayakap si Rafael sa nanginginig na katawan ng kanyang ina, narinig niya ang sirena ng ambulansya mula sa labas. Ngunit higit sa ingay ng sirena, ang mas naririnig niya ay ang tinig ni Althea na paulit-ulit na nagbabalik sa kanyang gunita. Ang tinig na binaliwala niya. Ang tinig na ngayon ay tila isang malayong bulong ng isang paraisong hinding-hindi na niya muling matatamo. Ang mansyon ng mga Villamor, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay tila naging isang malaking kabaong na puno ng mga lihim, na ngayon ay isa-isang nabubunyag sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Raphael sat there, surrounded by the ruins of his pride. His mother was dying, his lover was a criminal who had fled, and his wife, the only woman who truly loved him, was now in the arms of a man who knew how to cherish her. The weight of his mistakes crushed his spirit until he could no longer breathe. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng opisina ay tila may dalang bagong uri ng liwanag para kay Althea. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa, ang ingay ng mga dip at tawanan ng mga tao sa labas ng Barrio San Roque ay tila isang masayang musika sa kanyang pandinig. Ngunit sa ibabaw ng kanyang mesa, isang pahayagan ang nakabuklat, nagpapakita ng malaking balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Villamor. Ang headline ay malinaw. Eskandalo sa foundation ng mga Villamor. Bianca Dizon, pinaghahanap ng batas. Doña Carmen, isinugod sa ospital. Lumingon ang ilang kasamahan ni Althea sa opisina. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at bahagyang pag-aalala. Inasahan nilang makakakita ng galit o marahil ay isang lihim na kagalakan sa mukha ni Althea. Ngunit sa halip, tanging isang banayad na buntong hininga ang pinakawala ng babae. Marahan niyang tinalupi ang pahayagan at inilagay ito sa ilalim ng kanyang mga file. Ang bawat sakit na idinulot ng pamilyang iyon ay tila mga tuyong dahon na tinatangay na ng hangin. Para kay Althea, ang pinakamatinding parusa na maibibigay niya sa kanila ay hindi ang put, kundi ang kawalan ng pakialam. Althea, may bisita ka sa labas, mahinang tawag ni Aling Nena. Nang lumabas si Althea, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa bukana ng pinto. Ang kanyang ina ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula dahil sa pag-iyak. Pagkakita sa kanyang anak, biglang napaluhod ang matanda sa semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay sapat na upang pakurutin ang puso ni Althea. Althea, anak, patawarin mo ako. Hagulhol ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Althea. Naging bulag ako sa pera. Naging bingi ako sa mga hinaing mo dahil sa utang na loob. Patawarin mo ang nanay mo. Lumapit si Althea at dahan-dahang inalalayan ang kanyang ina na tumayo. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang huling piraso ng pait na natutunaw. Inay, pinapatawad ko na po kayo. Dahil kung hindi ko kayo papatawarin, habang buhay akong magiging bilanggo ng nakaraan. Pero inay, hindi na ako babalik sa dating ako. Tutulungan ko kayo, pero hindi ko na muling isasakripisyo ang aking dangal para sa mga pagkakamali ninyo. Nang dapit hapon na, isinama ni Elias si Althea sa dalampasigan ng Manila Bay. Ang langit ay puno ng kulay ube at kahel, habang ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na matagal lang hinahangad ni Althea. Naglakad sila sa tabing dagat. Ang kanilang mga yabag ay nag-iiwan ng maliliit na marka sa basang buhangin. Nabalitaan ko ang tungkol sa pamilya Villamor. Panimula ni Elias, habang ang hangin ay bahagyang ginugulo ang kanyang buhok. Huminto siya at humarap kay Althea. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ngumiti si Althea, isang tunay at malayang ngiti. Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Elias. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na nakakatakot. Tila ba ang bawat luha ko noon ay naging mga buto, na ngayon ay nagsisimula ng mamulaklak. Dahan-dahang itinaas ni Elias ang kanyang kamay.
Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa buhok ni Althea. Iniayos ang ilang hibla na umiihip sa mukha ng babae. Ang bawat haplos niya ay puno ng paggalang at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naramdaman ni Althea kay Rafael. Isang pagmamahal na hindi nagmamay-ari, kundi nagpapalaya. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, ang kanilang mga paningin ay nagtagpo. At sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot para sa kanila. Lagi mong tatandaan, Althea, na karapat-dapat kang mahalin ng walang kapalit, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na itinago sa kailaliman ng dagat. Kinuha ni Elias ang kamay ni Althea at dahan-dahang pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang init na dumaloy sa pagitan ng kanilang mga palad ay tila isang gamot sa lahat ng nanlamig na gabi sa mansyon. Sa sandaling iyon, ang kinabukasan ay tila isang malawak na karagatan na handa na nilang tahakin ng magkasama. Ngunit ang katahimikan ng kanilang paglalakad ay tila nabahira ng isang kakaibang pakiramdam. Nararamdaman ni Althea na tila may mga matang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Isang figura ang nakatayo malapit sa isang malaking puno, gayrok, at tila pagod na pagod. Nang sumunod na umaga, pagdating ni Althea sa opisina ng NGO, isang malakas na tunog ng pagtulo ng ulan sa bubungan ang bumati sa kanya. Ngunit higit sa tunog ng ulan, ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang lalaking nakaupo sa sahig sa labas ng kanilang pintuan. Basang-basa ito. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot at may bahid ng dumi, at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Si Rafael Villamor ay nakaluhod sa harap ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod na tila isang taong nawala na ng lahat ng pag-asa. Sa kanyang pag-angat ng tingin kay Althea, tanging ang matinding panghihinayang at pagsisisi ang mababasa sa kanyang mukha. Althea, wala na akong mapuntahan. Pabulong na saad ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Napatigil si Althea. Ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat bilang isang matikas na sundalo ay ngayon ay tila isang asong ligaw na naghahanap ng kanlungan. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, isang huling pagsubok ang dumating para sa puso ni Althea. Hahayaan ba niyang muling pumasok ang anino ng kahapon o tuluyan na niyang isasara ang pinto para sa kanyang bagong buhay? Althea, pakiusap. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Patawarin mo ako, bumalik ka na sa akin at itatama ko ang lahat. Ang tinig ni Rafael Villamor ay tila isang basag na plaka, nanginginig at hirap lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Nakaluhod siya sa gitna ng semento. Hinahayaan ang bawat butil ng malamig na ulan na tumama sa kanyang mukha at humalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang uniforme, na dati ay simbolo ng kanyang hindi matitinag na kapangyarihan at pride, ay punong-puno ngayon ng putik at dumi ng kalsada. Wala na ang matikas na colonel. Ang tanging nasa harap ni Althea ay isang anino ng lalaking nawalan ng direksyon. Dahan-dahang lumabas si Althea mula sa silong ng opisina. Hawak niya ang isang itim na payong at ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa basang semento ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang nakaraan. Tumigil siya sa tapat ni Rafael at dahan-dahang ikiniling ang payong upang kanlungin ang lalaki mula sa bagsik ng ulan. Sa sandaling maramdaman ni Rafael na tumigil ang pagtama ng ulan sa kanyang balat. Nag-angat siya ng tingin. Isang mabilis na kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga mata. Inisip niya na marahil, sa kabila ng lahat, ay nananatili pa rin ang Althea na laging maawain. Ang Althea na laging handang magsakripisyo. Althea, salamat. Alam kong hindi mo ako matitiis. Mabilis na saad ni Rafael habang pilit na inaabot ang dulo ng bestida ni Althea. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang mansyon, ang pangalan ko, kahit anong hilingin mo. Itataboy ko si Bianca ng tuluyan. Hinding-hindi na siya makakalapit sa atin.
Magsimula tayong muli, please. Nanatiling tahimik si Althea. Ang kanyang puso ay hindi na nakararamdam ng pamilyar na kaba o galit. Sa halip, isang malalim na pagkapagod at matinding awa ang nananaig sa kanya. Hindi awa para sa isang minamahal, kundi awa para sa isang taong hindi alam kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Rafael, tingnan mo ako, mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na may dalang lamig ng katotohanan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi isang apoy na pwedeng muling sindihan kapag giniginaw ka. Ang pagmamahal na yon ay dahan-dahang namatay sa loob ng 3 taon. Namatay yon sa bawat gabi na naghihintay ako sa iyo habang lumalamig ang pagkaing inihanda ko. Namatay yon sa bawat sampal ng mga salita ng iyong ina na hinayaan mong tanggapin ko. Babawi ako, Althea. Pangako! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay naiwan na sa basang sahig ng kusina ninyo, Rafael. Kasama ng mga luhang hindi mo man lang pinunasan noon, pagpapatuloy ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang matalim, ngunit payapang hatol. Pinatawad na kita. Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo sa bawat pagising ko sa umaga. Pero ang pagpapatawad ay hindi katumbas ng pagbabalik. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang kamay at inyabot ang hawakan ng payong kay Rafael. Nagulat ang lalaki nang maramdaman ang malamig na bakal sa kanyang palad. Protektahan mo ang sarili mo, Rafael. Dahil mula sa sandaling ito, hindi na ako ang iyong panangga, huling sabi ni Althea. Tumalikod si Althea at naglakad pabalik sa loob ng opisina. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang unti-unting pagpigtas ng huling hibla ng kadena na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Villamor. Hindi na siya lumingon nang marinig niya ang malakas na hagulhol ni Rafael sa labas. Isang tunog ng pagguho ng isang buong mundo na binuo sa itaas ng kasinungalingan at pagmamataas. Nang makapasok siya sa loob, sinalubong siya ni Elias. Walang sinabi ang lalaki. Kinuha lamang nito ang kanyang mga nanlalamig na kamay at binalot ng init ng kanyang sariling mga palad. Tumingin si Althea sa bintana. Nakita niya si Rafael na nakatayo na. Hawak ang payong at dahan-dahang naglalakad palayo sa ilalim ng madilim na langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea na ang ulan ay hindi na simbolo ng kalungkutan, kundi isang paglilinis. Ang bawat patak nito ay naghuhugas sa mga huling bakas ng anino ng kahapon. Tumingin siya kay Elias at sa lalim ng mga mata nito, nakita ni Althea ang isang bagong bukas. Isang bukas na hindi na kailangang ipakiusap, kundi isang bukas na malaya niyang pinili. Ang amoy ng gamot at ang matinding katahimikan sa loob ng maliit na silid sa pampublikong ospital ay tila isang malupit na paalala kay Rafael Villamor ng lahat ng kanyang nawala. Nakahiga siya sa isang luma at kalawanging kama. Ang kanyang kanang binti ay nakabalot sa puting semento at nakabitin sa hangin. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng isang matalim na kirot na gumuguhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang talampakan. Isang hapdi na tila sumasabay sa pintig ng kanyang nagsisising puso. Wala nang mga tauhan na nagbabantay sa kanyang pinto. Wala na ang mga mabulaklak na pagbate mula sa mga kasamahan sa militar. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang pag-ikot ng isang lumang bentilador sa kisame na tila naghihingalo na rin sa pag-ikot. Sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng ward, lumabas ang balita tungkol sa pag-ilit ng bangko sa mansyon ng mga Villamor. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng simbolo ng kanyang kapangyarihan ay dahan-dahan ng binubura ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang mas nagpahirap sa kanyang kalooban ay ang sumunod na balita. Nakita niya si Althea sa screen, nakatayo sa harap ng isang bagong gusali, ang Althea's Haven, isang sentro para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aapi. Ang kanyang asawa ay mukhang masigla, masaya,
at puno ng liwanag habang pinuputol ang ribbon kasama ang mga opisyal ng gobyerno. Sa tabi niya ay si Elias Navarro, na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki at paggalang. Isang mapait na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Rafael. Hinawakan niya ang kanyang binti na wala ng lakas. Ang aksidenteng naganap noong gabing umalis siya sa opisina ni Althea ay hindi lamang bumasag sa kanyang katawan, kundi tuluyan ding bumasag sa kanyang huling pag-asa. Alam niyang hinding-hindi na niya muling maaabot ang liwanag na kinakatawan ni Althea. Ang kanyang buhay ay mananatili na lamang sa dilim ng kanyang mga anino. Ilang linggo matapos ang matagumpay na paglulunsad ng kanyang proyekto, nakaupo si Althea sa loob ng kanyang bagong opisina. Ang bintana ay nakabukas, hinahayaan ng sariwang hangin na pumasok at maglaro sa mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Tanging ang isang malalim na pakiramdam ng tagumpay at kapayapaan ang nananatili. Pumasok si Elias sa silid, bitbit ang 2 tasa ng kape. Inalapag niya ang isa sa tapat ni Althea at naupo sa silya sa tapat nito. Tinitigan niya ang babae. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat bahagi ng mukha ni Althea na ngayon ay puno na ng kumpiyansa. Nagawa mo, Althea. Ang pangarap mo ay hindi na lang basta plano sa papel. Maraming buhay na ang mababago dahil sa iyo. Saad ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ngumiti si Althea at kinuha ang tasa. Lagawa natin, Elias. Kung hindi dahil sa paniniwala mo sa akin noong panahong ako mismo ay hindi naniniwala sa sarili ko, baka nananatili pa rin akong nakakulong sa nakaraan. Tumayo si Elias at lumapit sa bintana. Tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang humarap kay Althea. May dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Hindi isang mamahaling kahon ng alahas, kundi isang maliit na singsing na gawa sa hinabing tuyong damo. Isang bagay na muling nagpaalala kay Althea sa kanilang mga simpleng sandali sa tabing dagat. Althea, wala akong mansyon na maibibigay. Wala akong titulong maipagmamalaki sa lipunan. Panimula ni Elias, habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba. Ang tanging maibibigay ko ay ang aking katapatan, ang aking pakikinig, at ang aking mga balikat na handang pumasan sa iyo kapag napapagod ka na. Hindi kita kailangang maging asawa sa papel para protektahan ka, pero gusto kong makasama ka sa pagbuo ng mas marami pang pangarap. Maari ko bang hiramin ang iyong kamay? Naramdaman ni Althea ang isang mainit na bugso ng damdamin na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito ang kilig na dulot ng mga mabulaklak na salita, kundi isang malalim na katiyakan na siya ay pinahahalagahan bilang isang tao. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay kay Elias. Hindi ko kailangan ng palasyo, Elias. Ang kailangan ko ay ang tahanang natagpuan ko sa piling mo. Sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Dahan-dahang isinuot ni Elias ang singsing na damo sa daliri ni Althea. Ang bawat haplos ng kanyang kamay ay tila isang panata ng pangangalaga at respeto. Sa sandaling iyon, ang langit sa labas ay nagkaroon ng isang napakagandang bahagare pagkatapos ng isang maikling pag-ambon. Isang simbolo ng bagong simula na wala ng bahid ng sakit. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay tila nahanap na ang tamang lugar. Ang Althea na dating takot sa sariling anino ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may sariling tinig, may sariling pangarap, at may isang pag-ibig na hindi na kailanman magiging isang bilangguan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang kanyang nakaraan. At sa isang huling pagkakataon, nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Ang lahat ng pait ay tuluyan ng naging bahagi ng lupa. Nagbibigay daan para sa mga bagong biini ngayon ay malayang tumutubo sa ilalim ng init ng bagong araw. Lumipas ang 1 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang humuhubog sa mga bato ng kapalaran. Sa isang maliit at payak na bahay sa labas ng syudad, ang tunog ng pagpihit ng gulong ng isang wheelchair sa ibabaw ng lumang sahig na kahoy
ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng hapon. Si Rafael Villamor, na may bakas na ng kapansanan sa kanyang paglalakad at mas lalong tumanda ang hitsura, ay marahang itinatabi ang kanyang ina na si Doña Carmen sa tapat ng bintana. Wala na ang mga nagniningning na chandelier at ang mga katulong na naghihintay sa bawat utos. Ang mansyong Villamor ay tuluyan ng nailit ng bangko at naging bahagi na lamang ng isang masakit na gunita. Si Bianca naman ay napaulat na nakulong sa ibang bansa dahil sa iba pang mga kaso ng panloloko. Ngayon, ang mag-ina ay namumuhay sa isang maliit na pensyon at sa tulong ng ilang malalayong kamag-anak. Kinuha ni Rafael ang isang lumang diaryo. Sa gitna ng mga balita, nakita niya ang isang larawan ni Althea Reyes, hindi na bilang asawa ng isang sundalo, kundi bilang isang kinikilalang lider ng isang malaking pandaigdigang organisasyon para sa kababaihan. Sa larawan, makikita ang rurok ng kanyang kagandahan, isang kagandahang hindi nanggagaling sa alahas, kundi sa apoy ng kanyang pagkatao na muling nagningas. Naramdaman ni Rafael ang isang malalim na kirot sa kanyang dibdib, ngunit wala na itong kasamang pot. Tinanggap na niya ang kanyang kaparusahan, ang mabuhay sa bawat araw na alam niyang ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pakawalan ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Isang huling patak ng luha ang dumaan sa kanyang pisngi bago niya dahan-dahang isinara ang diaryo. Tinatanggap ang katotohanang ang kanyang bahagi sa kwento ni Althea ay tuluyan na ngang natuldukan. Samantala, sa isang maliit na hardin sa Barrio San Roque, ang amoy ng mga namumulaklak na sampagita ay humahalimuyak sa hangin. Isang payak na pagdiriwang ang nagaganap. Ang pagtatapos ng unang batch ng mga kababaihan mula sa Althea's Haven. Ang bawat tawa, ang bawat yakapan ng mga nanay na ngayon ay meron ng sariling kabuhayan, ay tila isang matamis na himig para kay Althea. Nakatayo si Althea sa ilalim ng isang puno ng mangga. Suot ang isang puting bestida na umiihip sa bawat bugso ng hangin. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Elias Navarro ay nananatiling matatag at payapa. Hindi kailanman naging madali ang kanilang paglalakbay, ngunit sa bawat hamon, natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo ng sarili. Ano ang iniisip mo? Mahinang tanong ni Elias habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice kay Althea. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Nakangiting sagot ni Althea. Dati, akala ko ang mundo ay natatapos lang sa loob ng 4 na sulok ng kusina. Ngayon, alam ko na ang mundo ay kasing lawak ng bawat pangarap na dahan-dahan nating binubuo. Marahang hinawakan ni Elias ang kamay ni Althea. Ang singsing na damo ay napalitan na ng isang simpleng gintong banda. Ngunit ang kahulugan nito ay nananatiling pareho. Respeto, kalayaan, at katapatan. Dahan-dahang isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Dinarama ang init ng hapon at ang katiyakan ng isang bukas na wala ng anino ng takot. Sa gitna ng paglubog ng araw sa dalampasigan ng Maynila, ang langit ay nagmistulang isang malaking canvas ng kulay kahel, ube at ginto. Ito ang liwanag ng isang bagong araw na ipinangako ni Althea sa kanyang sarili noong gabing iniwan niya ang kanyang singsing sa mesa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na humakbang patungo sa hinaharap ng walang bitbit na galit. Ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa katahimikan ng isang mansyon, kundi sa katahimikan ng isang buding malinis at isang pusong malaya. Ang kwento ni Althea Reyes ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong pagsasakripisyo para sa mga taong hindi ka pinahahalagahan. Na mayroon kang karapatang bumangon, mayroon kang karapatang managinip, at mayroon kang karapatang piliin ang iyong sarili. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may naghihintay na bahaghari para sa mga pusong matapang na muling magsimula. Huminga ng malalim si Althea, ang kanyang mga mata ay nadiningning sa pag-asa,
habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ang bawat alon ay tila bumubulong ng isang panata. Ligtas ka na. Malaya ka na. Mahal ka na. At sa huling sandali bago ang dilim, ang tanging nananatili ay ang liwanag ng isang pusong natutong magmahal sa sarili, bago natutong magmahal muli.